sa Pilipinas ang pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Pagpasok pa lang ng Burr months, may mga awiting ng pamasko ang maririnig na pinatutugtog sa mga radyo. May mga parol at Christmas lights nang nakasabit at ang bilin ay nakaayos na sa mga bahay. Excited ang lahat, kahit na ang Pasko ay sa December 25 pa. Bakit nga ba December 25 ang takdang araw para sa pagdiriwang ng Pasko? Ito nga ba ang tunay na araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon sa kasaysayan, taong 236 nang unang ipinagdiwang ang Pasko ng December 25 sa utos ni Emperor Constantine. Ito ang panahon kung saan ang Kristyanismo ay naging opisyal na relihiyon ng mga Romano. Ang kapistahang ito ay base sa pagdiriwang na nakagawian na ng mga tao noong sila ay hindi pa mga Kristiyano. Una, sa araw na ito, ang kapistahan ng Natalis Solis Invicti o ang kapanganakan na tinatawag na Unconquered Sun. Ikalawa ay ang kaarawan ni Mithras na ipinagdiriwang ng mga sundalong Romano. Gayon din ang pagdiriwang ng Winter Solstice na may kaugnayan sa pagdiriwang ng kapistahan ng araw. Bahagi ang maraming Kristiyanong Romano sa pagdiriwang ng mga ito. Kung kaya't upang mabigyan ng Kristiyanong kamalayan ang nakasanayan ng pagdiriwang, ipinasya ng simbahan noong panahong iyon na italaga sa December 25 ang Pasko o ang paggunita at pagdiriwang sa kapanganakan ni Kristo. Naging okasyon ito para maituro sa lahat ang tamang pananampalataya sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Naging tao upang sa tanan ay magdulot ng kaligtasan. Hindi man nakasaad sa banal na kasulatan ang petsa ng eksaktong kapanganakan ni Jesus, at bagamat may mga ekspertong nagsasabi na hindi maaaring sa ganitong panahon ipinanganak si Jesus, ang mas mahalaga ay ang paggunita at pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Jesus ng may pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Wika nga ni San Agustin, ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin sa araw ng Pasko ay ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Si Jesus ang tunay na diwa ng Pasko at sa Kanya dapat nakatuon ang lahat. At kung si Jesus ang tunay na diwa ng Pasko, pag-ibig ang dapat na umiiral sa buhay ng lahat ng tao. Kaya nga ang sabi sa awit, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan at magmahalan, sapagkat ang isinilang ay ang Diyos na ang dala ay pag-ibig sa mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ba ang naghahari sa buhay mo ngayong Pasko?